So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, alam naman po natin na hindi po talaga naging maganda yung buwan ng Oktubre. No? At saka itong buwan ng November, no? Kasi nga po talagang binugbog po tayo ng sakuna. No, may bagyo, may lindol, no? Pero ngayon mga kababayan, no, binabatikos ngayon is si First Lady Lisa Marcos na mga bobong mga DDS. Kasi nga daw po, bakit daw po nagpa-book launching sa gitna nga daw po ng bagyo. Oh. So para makuha natin yung point mga kababayan, no, ito yung sinabi nga po kanina, okay, ni Claire Castro, no? Okay, sabi dito, Palace Defense First Lady's attendance at book launch concert. Una sa lahat mga kababayan, hindi siya concert. Oo, book launching po siya. Hindi ko lang alam kung bakit nila tinawag na concert yan. Porket lang ba na may kumakanta? Concert na ba yon? Di ba? So, porket ba na may sumasayaw sa'yo? Concert na ba yon? Book launching po yon. So, ito po sila, oh. Ang dami pala ng tao dito, no? Si First Lady. Yan, no? Dito yung mga bisita niya. Oo. Yan. So, ngayon, sabi nga daw nila, bakit yun naman ginawa to? Bumabagyo. So, alam nyo, in the first place, mga kababayan, ang importante dito, no, kahit po na nangyari po yung pagkakataon po na yan, ang DSWD po, tumulong nung panahon po ng sakuna. Di ba? Andun po yung DILG, nandun po yung LGU, and then nandun din po yung presidente. Oh. So ngayon, tinan nyo to ito yung balita dito basahin natin. Sabi dito, okay, Malacanang on Tuesday defended First Lady Lisa Araneta Marcos, okay, participation at a book launching and musical event in the wake of Typhoon Tinos. Yung sa Cebu. First Lady received criticism for allegedly being tone deaf to the country situation and pushing through with the events while towns and cities were submerged in floodwaters. Alam nyo, napakababaw talaga ng mga DDS talaga, no? Basta makapagbatikos lang po talaga. In the first place, mga kababayan, alam nyo yung hindi maganda dito. Kung itong book launching po ay nangyari po sa Cebu mismo, kung kailan binabaha at binabagyo. Hindi naman po At tulad nila sinabi ko nga kanina, di ba? Pagkatapos po ng bagyo, andun po yung DSWD, andun din po yung DILG, andun po yung LGU, at andun din po yung presidente. First Lady po siya po nagpo-promote ng kultura ng Pilipinas. So this is part of our culture. Book launching po ito ng mga First Lady ng history ng mga ng bansa natin. Nga, hindi man siya politician, di ba? So sabi dito, no, the event of the First Lady attended were not just a private party. And hindi ito private party. This was not an attendance to a resort to swim. Palace press officer Claire Castro said at the press briefing. Alam niyo, mayroong pinapatamaan dito Si Sara Duterte po yun. Kasi nga po, habang binabagyo po, ang Cebu, si Sara po nagsiswimming. Lumabas po yung mga picture nun, di ba? Tapos biglang bura. In the first place, mga kababayan, si Sara po binoto po natin bilang vice presidente. Si First Lady hindi naman asawa siya ni presidente Hindi naman natin siya binoto Kung ang focus ng First Lady po para i-promote kung ano man gusto niya i-promote, so be it. Para naman tanga-tanga ng mga DDS nito. Ito sabi pa ni Claire Castro, this is not about wearing costume like Snow White. So, pero pinapatamaan dito si Sara. So, ngayon, ang maganda dito, panoorin natin yung statement nga po ni Claire Castro dito. Tignan nyo to. Ito. Of Typhoon Tinos onslaught in Central Visayas and other parts of the country. Ito po yung book launching as well as yung isang concert sa one of the mansions here in the Malacanang compound. Okay, pag sinabi po ating book launching, dapat malaman natin, ano ba nilalaman ng libro?
Ito po ay pag-angat, pagkilala, pagpupunyagi sa mga nakaraang First Ladies ng bansa. Ito ay pagkilala sa mga angking talino, kagalingan, naiambag ng mga kapwa nating Pilipino. Hindi po ito, ang isang event na to, yung mga events na dinaluhan po ng unang ginang, ay hindi po isang parting pansarili lamang. Hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para mag-swimming. Hindi po ito susuot ng mga costume katulad ng Snow White para mag-party-party. Ito po ay pagkilala mismo sa kapwa natin Pilipino. Habang ang Pangulo naman po at ibang mga cabinet secretaries ay tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kanya-kanya pong responsibilidad, kanya-kanya pong obligasyon. Kaya po, hindi po dapat mabigyan ng kritisismo kung anuman po ang ginagawa ng unang ginang sa pagtaas at pag-angat sa mga angking talino ng ating mga kababayan. Mas pipiliin po ba nyo na i-criticize ang nag-aangat sa kapwa Pilipino kaysa doon sa mga nagbabakasyon lang at nagsiswimming sa mga resort? Ma'am, follow-up question. Nga pala, no? Di ba si Sarah nag-swimming, di ba? Saan ba nag-swimming si Sarah nun? Diyan, paki-comment nga dyan, no? Alam ko si Sarah nung sa Bagyo. Nung Bagyong Tino, nag-swimming siya nun, eh. So, ayun ang malupit. Kasi una sa lahat, si Sarah nga po, elected official. Politiko. O sa Quezon, oo. Oo. Question lang po. How do you respond to comments saying that it was quite tone-deaf, insensitive, and that the events could... Ayun ang sobrang insensitive. Diba? Ayun ang napakawalang kwentang tao. Si Sarah. Wala na nga siyang trabaho. Hindi na nga siya parte ng gabinete. Pabigat pa. Have been moved or rescheduled to a different date so that more government assets could have been focused on the typhoon response. Muli, ang sabi nga po natin, kanya-kanya pong obligasyon. Ito naman po ay hindi nakasagaban para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ang Pangulo at ang mga cabinet secretaries ay tumugon ng walang pag-antala. Tama. So kung ito naman po ay naganap para iangat ang kapwa nating Pilipino, hindi lang po siguro ito masama. Mas hindi magandang tignan at mas magandang i-criticize ang mga leaders na nagbabakasyon lamang ng walang dahilan. So yun, di ba? Alam yan, no? Ang daming dapat silipin. Itong mga tao talaga na to. Talaga, may ganun ba? May ganun bang issue si Kitty? Tinangan natin. Kitty Duterte talaga. Kitty Duterte Quezon. Hanapin nga natin. Talaga, mukhang nakabatak pa si Kitty. Kitty Duterte. Quezon. Alam ko parang nakita ko kanina yun eh. Sabi ko parang andito ata. Wait. Parang napag-usapan namin sa GC kanina yun eh. Yun pala yun. Okay, yun pala yun. Oo. Wait lang Ito ba yun? Ito ba yung picture na yun? Teka lang, pakita ko mamaya. Wait lang. Ito ba yun? Wait. Nanapin mo. Nakita ko kanina yan eh. Wait lang. Ito ba yun? Ito ba yun? Yung parang nakabatak si Kitty? Dito pa na nangyari yun? Di ba? So ngayon mga kababayan, no? Alam nyo mga kababayan, tingnan nyo to. Kung mayroong ibang pinagkabalaan naman si First Lady Lisa Marcos, ang importante dito, kumilos po yung mga ahensya. Pero ang malupit dito sa ginawa ni Sara, tingnan nyo naman to Ano bang gulo ng laptop ko? Yan. Alam nyo kung ano nakakahiya? Hindi po si First Lady yung nakakahiya. Yung nakakahiya po, yung 40 years old ka na, middle-aged woman ka na, nagsusot ka pa ng mga ganyan. Di ba? Kayo ba nakukitan ba kayo dito? Cute ba tingnan? Ito ba cute ba tingnan to? Ako, no? So, sabi nga po, dito nga po siya nagsita ni Montulfo, no? Sabi ni Montulfo, ito ba ang pangalawang pangulo ng bansa? O, tingnan nyo, di ba? Kaibigan ni Digong yan, si Montulfo.
Oh. Oo nga't may paligsahan ng mga costume sa Christmas party. Tanga talaga nito, no? Puta, Vice Presidente ka, nakikisali ka pa sa costume party? Di ba? Baliw talaga to, men. Baliw po ito. Kahit paikot-ikotin natin yung mundo, baliw po talaga itong Vice Presidente natin. Puta, costume party, Vice Presidente ka, ikaw na yung nagpa costume party, sumali ka pa? Anong klase yun? Puta, nakakahiya to, men. O, habang si First Lady Lisa Marcos, mga ka-Streetwise, nagpo-promote po ng libro, ito po ay history ng mga First Lady ng Pilipinas. O, so, syempre, baka sabihin nyo naman, walang kwenta po. May kwenta po yun. At least po, importante po, no, na nakakapagbalik talo po tayo mga Pilipino sa nakaraan natin. Hindi po tayo uusad bilang isang bansa kung hindi po tayo tumitingin sa nakaraan natin. Tingnan lang natin. Huwag tayong mamuhay. Ito mga kababayan, ito, sobrang babaw talaga nito. Puta, nagpa-contest, sumali sa contest. Tapos mukha pang tanga. Vice Presidente yan. Oh. Nakakatawa ba to? Parang hindi, no? Oh. Oo nga't may paligsahan ng mga costume sa Christmas party. Sa Office of the Vice President. Kita mo, opisina niya yan, ha? Pero kailangan ba niyang sumali at ibaba ang kanyang kagalang-galang na pwesto? Tama naman, di ba? Di ginawa ni Leni Robredo ang magsuot ng katawa-tawang costume. Di rin ginawa ni Jojo Binay, di rin ginawa ni Noli de Castro, at hindi rin ginawa ni Erti Estrada kahit siya'y lasenggo. Di ba? Di ginagawa ng mga nauna kay Sara Duterte ang magsuot ng nakakatawang costume dahil ginagalang nila ang pwesto ng pangalawang leader ng bansa. Sara should exercise, no, ang modicum of decorum. Di ba? Puta. Isipin nyo, no? Nagpa-contest ka, tapos sumali ka pa. Parang gusto mo batang manalo. parang gusto mong manalo doon sa contest na ikaw yung gumawa. Parang gusto mong kunin yung premyo na ikaw rin yung magbibigay. Actually, nung una ko nakita to, unit team pa ako nun di ba? Sabi, parang tanga naman si Sara. Vice Presidente, ganyan kumilos. Parang bata. Oh. At syempre, pinakamalupit, yung Snow White. Oh, ito pinakamalupit. Tingnan mo naman. Puta, basta talaga pag costume party po talaga, no? Talagang kinakayuri po talaga ni Sara, no? Oh. Anong klaseng... Tignan nyo naman yan, oh. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, di ba? Oh. Tatas pa ng kamay yan, oh. May putok yan, oh. Oh, mukhang tanga lang, oh. 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 Kulang-kulang nga takero. Putang na patastas pa ng kamay, putang may putok naman. So yun, di ba? So isipin nyo, pag ito naging presidente ng Pilipinas, nakakahiya po talaga tayo. Sa totoo lang. No? Matalino pa ibang mga leaders dito eh. Kayo ba, papayag ba kayo? Mas matalino pa kayo sa magiging presidente ng Pilipinas? Oh. So yun mga kababayan, so kayo po, no, pumasabi nyo nga po dito sa pagbatikos po ng mga bobong mga DDS. Dito nga po sa book launching nga po na ginawa ni First Lady Lisa Marcos. Actually, nakaka-attend po ako sa mga event ni First Lady Lisa Marcos, no? Yung iba na-attendan ko eh. Talaga may ganyan po talaga. Talaga may sayaw-sayaw, talaga may kanta-kanta, pero hindi po siya concert. Event po siya. Nakakapunta, mahilig po talaga si First Lady sa ganun. Pero at least si First Lady, hindi po nagsusuot po ng mga, hindi po siya nagsusuot ng mga nakakatawan damit, hindi po siya nafe-feeling bata na naging Snow White. Di ba? Oh, buti pa nga si Lenny eh. Totoo lang eh. Ako naging Lenny critic din po ako. Di ba? Sa mga matagal na po naka-follow sa akin, naging Lenny Robredo critic din po ako, pero syempre, parte lang po yun na politika. Oh. So yun mga kababayan, so kayo po, no, pumasabi nyo nga po dito, no, sa pagbatikas nga po ng mga bobong mga DDS sa book launching nga po na ginawa ni First Lady Lisa Marcos.
pero hindi nila nakikita yung katangahan na ginagawa po ni Sarah. Yan, no? So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Di makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So, next topic tayo. Pag-usapan natin tong next topic natin. Okay?